basahin ko sa inyo ay nagsasabi sa inyo kung ano nangyayari sa ating kapwa Pilipino laban sa kasama ng mga dayuhan. Ikaw ang pagmamayari ng aking pamilya. Umalis kayo, mapipilita kaming makasyon. Hindi nyo pwede basta-basta makuha ang lupain ito. Wala kayong magagawa, mapapasamin ito. Sa amin itong lupain, wala kayong karapatan. Magsialis kayo sa kinagagalawa ninyo. Magsialis kayo! Kailangan natin maganda. Ang lupang ito ay nasa atin na noong unang panahon pa. Hindi natin ito hahayaang maagaw ng mga dayuhan. Tama si Tatay Ambo, ipagtanggol natin ang ating teritoryo. Ay nalaman ng mga katutubo na inaangkin ang kanilang lupain. Nagpasagawa ng pagpupulong si Tatay Ambo. Tandaan mga sundata, kailangan natin maging maingat. Anumang oras susugod ng mga dayuhan. Hindi tayo dapat madalos-dalos at pumili tayo ng tamang oras. Handa na kami, Tatay Ambo. Handa na kami! Kita ni Mayor Sandro ang kanyang plano kay Don Victor upang mapatalsik ang mga katutubo sa kanilang lupa kapalit ng malaking sahol. Magtiwala ka sa akin, Don Victor. Baka sa atin ang lupain ng mga katutubo. Ang lupang iyan ay magiging atin at gagawin natin itong isang malaking hasyenda. Ang nangangamba ang tribo sa nangyayari, naganap ng solusyon sina Dalagang Nita at Pardo. Pero nakasigurado na mananalo tayo sa kanila. Eh, ang dami-dami nila at ang dami nilang armas. Alam natin ang kalikasan, ang bawat sulok ng kagubatan. Gagamitin natin ito laban sa kanila. Dumating si Don Victor. Saan? Sa Bladong Puno, Parananita, Ardo. Hindi nyo kilala ang lupain ito. Umalis na kayo bago mahuli ang lahat. Babalik kami dito at wala na kayong magagawa. Anong walang magagawa? Hindi namin susuko ang lupain ito. Oo, tama. Magiging matatag kami hanggang mamatay. Tama! Naipagkita si Mayor Sandro at Kapitan Tiago upang planuhin ang kanilang susunod na akbang. Siguraduhin mong walang makakalamang sa ating sangko. Kailangan natin pabilisin ng operasyon. Magpapadala ako ng tao upang masubaybayan ng mga kills sa katutubo. Sinong mga tao? Yung mga magagaling kong kalapit. Magandang umaga po. Ano po ang aming gagawin? Ako po si Clay, ang pinakamagaling na leader sa aming grupo. At siya naman po si Rina, ang matinig natin na mata sa aming grupo. Ano po ang may paglilingkod namin? Katutubo na isang biglaang pag-atake sa kampo ng mga dayuhan upang sopresahin sila. Tignan lang, atakayin natin sila habang dito sila. Gusto kayo naiisip mo. Maganda kayo, Rigor del Socardo, aatake tayo. Sige po, Tatay Ambo. Saglit lang po, Tatay Ambo. Kakausapin ko lang po ang mga tao. Ilan? Paano kami ganito? Paano kami kung susugod kayo? Diyan mo, Lloyd. Babalik ako. Siguraduhin mo, Densyo. Tara na, Denso. Opo, Tatay Ambo. Handa na ba ang lahat para sa laban? Nakita ni Dalaga Nita ang dokumento na nagpapakita ng sabuatan ni Don Victor at Mayor Sandro. Di mo kami malilinlang, Mayor Sandro! Magsasabi ako sa buong tribo! Di mangyayari yan, Nita. Tatakas ako! Sige, huliin mo na yan, Kapitan Tiago. Sige po, Mayor. Nakita ni Cecilia ang kanyang anak na nabiyag ni Kapitan Tiago. Kung kawawa kong anak, sasabihin ko to sa iyong ama para mailigtas ka. Upang maligtas si Dalaga Nita, na ipagpalitan ng ilang lupa si Tatay Ambo, ngunit hindi alam ng mga dayuhan na may lihim na plano ang mga katutubo. Ayoko ibuhis ang buhay ng anak ko, Don Victor. Pero ito tatandaan mo, hindi mangyayari ang iniisip mo. Mabuti naman may pag-unawa ka. Pero tandaan mo amin ang lupain na iyon. Hindi mangyayari yun, tandaan mo yun. Katutubo ng isang matinding pagkatake upang maibalik sa kanila ang kanilang lupa at upang mapagagante kay Mayor Sandro at Don Victor. Ang susunod na akbang ay para sa kalayaan ng ating lupain. Handa na ba kayo? Handa na. Hindi ko marinig. Handa na ba lahat para sa laban? Oo! Handa na kaming lumaban! Tara na at sumuot para sa ating lupain at mga ninuno. Hinding labanan sa kagubatan, ang mga katutubo ay ginamit ang kanilang kaalaman sa lugar upang mapabagsak ang mga tauhan ni Don Victor. Nasaan sila? Hindi natin sila makita. Atake! Ipakita natin sa kanila ang ating lakas! Tama, ipakita natin ang lakas. Laban mga kapatid. Patawarin mo ako. Pero ipaglalaban ko ang bayang ito para sa iyo at sa ating bayan. Tatay, hindi ka namin bibigyan. Lalaban kami para sa atin.
Nabihag ng mga katutubo si Mayor Sandro at dinala siya sa sagradong puno upang mapagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Sandro, ikaw ang nagbigay kapahamakan dito sa aming lugar. Kailangan mo pagbayaran lahat ng iyon. Wag! Wala akong kasalanan, ako'y napilitan lang. Wala ka nang magagawa. Tatay Ambo, may nangyari po sa may kabilang ilog. Sige, susunod ako, Densyo. Paalam, Tatay Ambo. Kaluluto tayo ni Sandro. Hindi dapat natin siya pagkatiwalaan. Doon ang huling pagkakamali niya. Balikan ang kinalaban mo sa Sandro. Ilibing mo na yan. Nakita rin si Dalaganita at Carto. Ayos ka lang. Marami sa atin na kasalanan na sabihin. Pero ngayon, kailangan natin magpatuloy. Ikaw, Densyo, ayos ka lang? Oo, Nita, ayos lang ako. Salamat sa pagkakalaga. Hindi, ayos ka lang. Ako pa, para sa anak natin na isuwan ako. Ikaw, dapat ka na dapat. Hindi mo pa alam, may iwan ako sa Buhay pa naman ako. Tanya, yakapin mo kuya Tanya mo. Nagtipon-tipon muli ang buong tribo at muli bumuo ng lakas upang labanan muli ang mga dayuhan. Kabila ng ating pinagdaanan, hindi na tayo susuko at lalaban pa rin tayo para sa ating bayan. Naway bigyan kayo ng lakas at tapang upang tapusin ang laban na ito. Lalaban ulit tayo at hindi na tayo magpapatalo. Mag-ingat kayo, Densyo. Oo, para sa ating anak. Mag-ingat ka, Ambo. O para sa ating at para lang kay Nita. Mag-ingat ka, Tonyo. At hindi ka na pwede mawala ulit sa akin. Mag-ingat tayong lahat. Sa huling pagsalakay ng mga dayuhan, nagkaroon ng malupit na labanan. Ginamit ng mga katutubo ang kanilang natitirang lakas upang ipagtanggol at ipaglaban ang kanilang kalayaan. Para sa bayan! Para sa bayan! Laban para sa ating lupain! Laban! Para sa bayan! Itay ko, Ambo! Itay! Ang lupain natin ay napanatili nating atin, pero hindi pa ito ang katapusan. Ipagpapatuloy natin ang laban na ito para sa susunod na henerasyon. Paglalaban ko ang ating lupain para sa ating mga anak at magiging apo. Hindi ko hahayaang makuha nila ito. Naway patuloy tayong gabayan ng ating mga ninuno. Hindi na sayang ang buhay ng ating mga bayan. Asan si Densyo? Asan ang aking asawa? Wala nang asawa natin, Loida. May mensahe ka ba para sa kanila? Oo, meron akong mensahe. Pinapangako ko, Densyo, na ipaglalaban ko ang ating lupain. Ang aking ama at kuya ay nagsakripisyo para sa ating lupain. Hindi na natin hahayaang makuha pa ito ng mga dayuhan. At dito na nagtatapos ang pinamagatang pamana ng ating mga ninuno. Bakit ganun sila? Hindi nila kaya panindigan ang pagkakaisa. Bakit kailangan po kumabot ng dahas pero naman kaalis sa magandang usapan? Hindi sa aking mga mayayaman, walang mahihirapan.